Ahoy, magandang araw mga kababayan. Welcome to my vlog. Unang-una sa lahat ay gusto ko pong magpasalamat doon sa mga nanonood sa ating vlog at sa mga subscriber ko po. Maganda pong balita mga kababayan. Malapit na po tayong pasahurin ni YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman, ang i-share ko po ay sa inyo isa pong advice, napaka-importante po nito. I hope na magustuhan nyo at kung hindi naman, kayo na po ang magdi-decide kasi decision po naman yan. Decision nyo po yan. Ang advice ko lang po ay yung mga kababayan po nating OFW na papunta na po dito sa Czech Republic. Yung nakapirma na po ng kontrata, nakapasa na sa visa, di ba? Kasi nung time namin po ay maraming naging problema po yun. Hindi lang po sa pandemic noon, kahit na natapos ang pandemic ay nagka-problema po yung mga sumusunod na ng batch papunta po dito sa Czech Republic. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo to kasi nga lalo na po dun sa mga breadwinner na sila lang po ang inaasahan ng pamilya nila, magulang nila, mga kapatid nila. Napaka-importante po nito sa inyo na advice ko na i-share ko lang. Kasi karamihan po sa mga nag-a-apply dito, papunta dito sa Czech Republic, lalo na po doon sa papunta po dito sa aking employer kasi po nagmas-hiring po sila sa Pilipinas. At saka naririnig ko rin, hindi lang naman po dito sa aking employer ngayon, maging sa ibang employer po papunta dito na parang halos pari-parehas po ang nagiging problema. Di ba? Kasi may mga kababayan po tayo dito na yung nandun pa sila sa Pinas, nang nakapasa na po sila sa final interview, nakapasa na po sila sa exam, nakapasa na po sila sa medical, and then yung iba nag-aantay pa ng visa at yung iba naman po ay may visa, pero lahat po yun nagka-problema, di ba? Kaya gusto ko lang to i-share sa inyo, at least may guide kayo kung ano ang gagawin nyo. Pero yung share, yung ano kung advice ko lang naman na to, ito ay advice lang naman po sa inyo mga kababayan. Hindi ko po kayo pinipilit na gawin po ito kasi nga po magkakaiba naman po tayo ng pananaw at estado sa buhay, di ba? Ang gusto ko lang po iparating sa inyo dahil nga po yung ibang mga kababayan natin nang nalaman na nakapirma sila ng kontrata, nakapasa na sila sa final interview, and then mayroon na po silang email na approve na po sila ng visa, ay agad na pong nag-resign sa kanilang current employer dyan sa Pilipinas, di ba? Ang iba nga po ay nalaman ko na nangutang na sa linding, tapos nagsanla na ng lupa sa probinsya, nagbenta na ng baboy, nagbenta na ng kalabaw sa probinsya, dahil nga po yung iba po nilang kasama ay nakaalis na at parang inaatim nila ay sila na ang susunod, di ba? Ang advice ko lang, palagi nyo pong i-communicate yung HR specialist na humahawak po sa inyo. Kasi nag-update naman po sila. At parang sa experience ko lang din, sa amin pa, ng time na papalis po kami, sila din po ang nagsasabi na huwag kayong magre-resign hanggat hindi namin sinasabi. Sa time kasi nung sa akin ay talagang biglaan nun. Kasi di ko lang din alam na ganyan palang experience kasi wala naman akong kaibigan or katrabaho or kakikilala na dito sa Czech Republic na nag-a-advise sa akin. Kaya blanco talaga ako that time. Ang sa akin talaga, nangyari kasi noon ay biglaan.
parang kami binigyan ko lang ng 3 araw, 4 na araw, ay biglang nag-sinda ng plane ticket. Kaya hindi po ako nakapag-paalam talaga ng maayos doon sa current employer ko sa Pinas. Pero mga kabayan, alam na po nila dahil nga po that time ay pagkakaalam ko ay ano yun, yung COVID pa. Nagsabi na po ako sa kanila na may apply pa ako papunta sa ibang bansa. Kaya po nagsabi po ako sa kanila na mayroon na po akong ticket at humingi ako ng pasensya dahil hindi po ako nakapagsabi ng maaga dahil nga po biglaan. Naintindihan naman po nila at tinanggap nila. Pati rin po yung mga iba kong kasama na nagkabigla. Ngayon ganun rin po ang nangyari. Biglang alis po talaga sa amin. Kaya biglang boom, alis na pala tayo. Next week may ticket na. Kaya ngayon yung mga nandun pa sa Pinas, ang sasabihin ko lang sa inyo ay wag na wag po kayong resign hanggat wala pa talaga yung plane ticket. Kasi may kasamaan po talaga kaming naiwan doon. Pare-parehas po kami ng apply, pare-parehas po kami ng position, pare-parehas po kami nakapirma na ng kontrata, may visa, may pasado naman sa medical, ngunit hindi po sila nakaalis. Nakarating sila dito ay 2 years na po kami. Nakapirma na po kami ng second contract, sila ay nakarating pa lang. Diba? Kaya yung advice ko lang sa inyo, i-make sure nyo po na may plane ticket po talaga kayo bago kayo mag-resign sa pinagtatrabahuan nyo sa Pinas. Kasi nakakaiyak po talaga nangyayari dun sa mga kasama namin na hindi po nakaalis at nakapag-prepare na po sila, nakapangutang na, nakapagbenta ng mga alagang hayop, tapos hindi po nakaalis. Diba? Yung nagmamantli ka na sa utang mo pero nandun ka pa sa Pinas. Napakasakit noon. Kaya yan ang i-advise ko sa inyo mga kabayan na papaalis pa lang dyan sa Pilipinas na wala pa naman hawak na plane ticket ay wag na wag po muna mag-resign sa current employer nyo. Alam kong mali yun kasi dapat may 1 month, 2 months ahead dapat magpaalam tayo, mag-file tayo ng resignation. Pero ang kalaban po natin dito ay siyempre yung kakainin po ng mga pamilya natin, lalo na po sa kagaya kong breadwinner, wala pong inaasahang iba dahil ako lang po nagtatrabaho dati, di ba? Yun po ang importanteng advice ko sa inyo mga kabayan. Pero doon naman sa na-late at hindi po nakalipad agad at nakasabay doon sa mga kasama, ay wag po kayong mawala ng pag-asa kasi nga nalaman ko naman po dito na lahat naman po ng naiprocess ng document ng employer nyo, basta wag ka lang sabi doon sa agency mo na hindi na ako tutuloy, ay malaki po ang pag-asa na ma-hired ka nila. At sa totoo lang po, ako po ay magti 3 years na dito sa Czech Republic. Pero yung mga iba kong kasabayan ay parang wala pang 1 taon dito sa Czech Republic. Kararating lang nila. At yung iba ngayon paparating pa lang, nagpa-process ng documents. Paparating pa lang dito. Kasi ang palaging nagiging problema ay yung decline sila sa visa. At yung iba naman sinasabing na-approve na sila ng visa tapos may nag-i-email sa kanila na revoke yung visa, di ba? Sa visa almost sa nangyayaring yon yung mga nakapasa na lahat sa visa po ang nagiging problema. Kaya yun lang may advice ko sa inyo kabayan. Uulitin ko,
wag na wag po kayong magre-resign hanggat wala po kayong hinahawakan na plane ticket papunta po dito sa Czech Republic. Kaya yun lang mga kabayan, maraming salamat po.